Happy healing morning po mga kapuso! Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sa pagtatapos ng taong 2024, ay nais po naming magpasalamat sa mainit ninyong pagtanggap sa ating munting programa tuwing Sabado ng umaga. Kaya naman sa pagsalubong natin sa taong 2025, hayaan po ninyong pabaunan namin kayo ng isang regalo. Isang episode na kung saan pinagsama-sama po namin ang mga naitampok nating healing halaman na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng inspirasyon para magtanim at lubos pang pakinabangan ang biyaya ng kalikasan. Mula sa pampatubo ng buhok hanggang sa pampabango ng paa at sa pakinabang ng mga bunga, dahon, balat hanggang buto. Narito po at balikan natin ang mga pinaka-kinagiliwang episodes ng Garden of E sa ating year-end special na pinamagatang Galing ng Kalikasan para sa Kinabukasan. Balikan po natin. Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of Eve. Ang ating puntampok na healing halaman ngayon ay ang sibuyas. Magsa-slice po tayo ng sibuyas at ang gagawin po natin ay parang similar sa ating guava soap. Natatandaan niyo po ba ang ating palaging sinasabi tungkol sa ating mabisang guava soap dito sa Healing Galing? Na ginagamit yon from head to toe. Ganon din po ang gamit ng sibuyas. Pulang sibuyas man o puting sibuyas, from head to toe, mula ulo hanggang paa pwede pong gamitin. Simulan natin sa ulo, alright? Hihiwa po tayo ng sariwang sibuyas. Yan. Isa-slice po natin ng mas maliliit ang ating sibuyas. Para magamit natin yung katas niya. Kailangan po lumabas yung katas na sibuyas. Ang ganito kadami po ay sapat na para ilagay sa ulo, i-massage po ito. Pero kailangan po ay iipunin natin ang sibuyas na ito, hindi basta ilalagay sa ulo at imamassage, no? Kailangan pong ipunin natin siya. Ito po ay bagong foot sock, hindi pa po ito nagagamit. Dahil baka magalit yung paggagamitan ko nito kung nagamit na yung sock, no? Luma o wala ng kapares na medyas, pwede rin po ninyong gamitin. Ilalagay po natin siya sa loob ng ating medyas. So, ang purpose natin ngayon ay magpatubo ng buhok, magtanggal ng dandruff. Ito na po ang volunteer ko ngayon na madadampian ng ating napakakatas na sibuyas. Watery na po siya eh. Pero maingat ko pong gagawin kasi ang aking pong volunteer ay ang aming dakilang direktor na si Direk Gadi de la Cruz na nagpa-skinhead pa po para lang mapakita natin kung paano gamitin ang sibuyas, no? Imamassage nyo na po mismo yung sibuyas. Anong pakiramdam, Direk? Malamig po, malamig. Malamig sa anit ng ulo ang atin pong sibuyas. Kasi po, yung iba kinakatas lang, no? Ang sibuyas tapos kumukuha ng bulak at saka po ipinapahid. Mas maganda po ito kasi yung mga pulp ng ating onions ay nakakapag-massage dun sa anit ng ulo. Mas nasi-stimulate po at saka napapakinabangan natin ang kabuuan ng ating sibuyas. Yan. So, buo po ito na imamassage bago maligo ang pasyente, no? Every time maliligo, gawan na po ng ganitong ritual ang ating mga pasyente na gustong magpatubo ng buhok. Pag may dandruff at the same time, madadali na po ang dandruff na yan, no? So, imamassage lamang tapos pwede pang ituloy ang pagmamassage kahit wala na po ito tapos magda-dry up na po ang sibuyas, ang katas ng sibuyas at pwede na pong maligo ang pasyente. Day by day, makikita po ang improvement lalo na kung wala kayong Healing Galing oil na napaka-effective din para sa pagpapalago ng buhok. Bukod po sa anit ng ulo,
Siyempre, pababa anumang bahagi ng ating katawan, pwede po magamit ang healing powers na taglay ng sibuyas, pula, puti, dilaw, anuman ang kulay nito, kung halimbawa tinubuan ng pigsa ang pasyente. Saan man bahaging yan, itatapal po ninyo, no, sa bahaging yon ang sibuyas. At the moment, wala po tayong makitang pigsa dito sa aming garden, kaya kailangan po ay ikwento ko na lang sa inyo ang dapat gawin. Gawin po regular. Everyday bago yung sibuyas na itatapal po ninyo kung pigsa nga yung problema na yan. Or halimbawa po, merong sugat na may abscess para mabilis lumabas yung nana doon sa sugat dahil absorber nga po ang sibuyas, pwedeng itapal din po yun. Siguruhin lang na hindi natutuyo ang sibuyas at laging sariwa. Ngayon, gawin naman natin sa paa dahil from head to toe nga po, kagaya ng guava soap, ang bisa ng ating sibuyas, di ba? Pero sa paa, ilalagay po natin sa mismong talampakan ang sibuyas kung ang pasyente po ay nakakaranas ng accumulation ng phlegm. Yung parang napakarami po ng halak ng pasyente, lalo na at hindi rin tinitigilan ng pag-ubo. Ganito po ang gagawin natin. Okay, ito na po yung ilalagay natin sa paa para sa mga pasyenteng inuubo, maraming plema. Tatapakan po ito, parang nakakompress doon sa paa ng pasyente buong gabi habang siya ay tulog. Pwede rin ng daytime kung talagang sobrang matagal na yung kondisyon ng pasyente. Pero usually po overnight ginagamit ito dahil kinabukasan maliligo na ang pasyente kung kinakailangan. Matapos na ilagay sa paper towel, ilalagay na po natin sa plastic. Kailangan po may backup na paper towel kasi matubig po ang sibuyas. Hindi pwedeng purely plastic lang ang lalagyan. So, may suporta ng paper towel, no? Kailangan po nating i-insert ito sa matatapakan ng pasyente. At saka natin babalutin ang paa niya. Ayan, ganyan po ang itsura niyan. Lalagay po natin sa loob nito ang paa ng pasyente. Tulad po ng ating gagawin. Isang paa muna ang paglalagyan natin, tapos ifo-fold po natin yung tela, tsaka natin babalutin ang paa ng ganito. Ganyan. Buong gabi na po na nakabalot ang paa niyan. So, 2 paa po nakatungtong ang ating pasyente sa sibuyas. Nakabalot lang pong ganyan. Within 1 to 2 days po ay mapapansin na ninyo ang improvement sa kondisyon ng pasyente. Kung dati ay ubo ng ubo, malelesen hanggang hindi nyo na po maririnig ang kanyang pag-ubo at yung plema ay mawawala. Dahil konektado rin po sa buong katawan natin ang ating talampakan. So yan po ang ating pakinabang sa ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, ang sibuyas. Alam na natin, remember, from head to toe. Mga kapuso, nais po naming ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang Healing Galing sa anumang ibang herbal products, gaya ng bitoon oil, ng alingatong herbal oil at ng alingatong herbal tea na pawang gumagamit ng mga Healing Galing videos nang walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of Eve. Nandito po tayo sa Garden of Eve sa ating rooftop garden dito sa Tagaytay at mag-harvest tayo ng ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, ang Tulsi o Holy Basil. Ito po yun, ang dami niyang mga bulaklak, kaya take advantage po natin na marami siyang bulaklak para makagawa tayo ng Tulsi tincture. Alright, so eto na po ang ating na-harvest na bulaklak ng Tulsi o Holy Basil at gagawin na nating tincture. Pero wag pong malito dahil meron tayong
nakikita sa market na sweet basil. Ito po yung culinary basil na kaiba dito sa medicinal na Tulsi basil natin. Magkaibang uri po sila. Siya po ay itinuturing na Queen of Herbs ng Hindu religion. Malaking tulong po ito sa brain dahil may taglay po itong nootropic substance na nakakatulong po na pampatalas ng memorya, pampatalino, at ang sinasabi po sa pag-aaral ay nagiging mahimbing ang pagtulog ng mga pasyente na natutulungan ng ating Tulsi extract. Pinoprotektahan po nito ang brain sa heavy metals, gaya po ng arsenic, chromium, ang cadmium, at iba pang mga free radicals na maaari po nating malanghap. Gayun din sa toxic effect ng radiation at industrial pollution. Alright, so ito po ang ating ferment na mga bulaklak ng Tulsi o Holy Basil, no? Ang inihalo ko lang po dito ay ang aking paboritong gamit sa paggawa ng tincture, ang vodka. Dahil ang vodka po ay walang lasa, walang amoy, hindi nagki-create ng discomfort sa pasyente na gagamit nito. At napakaganda po ng ating Holy Basil extract para sa mga may problema sa brain, iba't ibang uri ng problema sa isipan. Ito po ay very good actually for brain health sa mga pasyente natin na nakaranas ng insomnia, pati po sa mga nakakaranas ng anxiety, depression. Malaking tulong po sa inyo, no, ang pag-take ng ating pong tincture. At itong properties ng Holy Basil ay naihahambing po ang kanyang bisa sa Western medicine na Valium na ginagamit po sa mga pasyente na may depression bilang antidepressant drug, no? Sa mga gusto po at interesadong gumamit ng ating Holy Basil extract, ay medyo madami po ang kailangan. Minimum ng 300 milligrams ang intake po nito. Pwedeng mula sa medicine dropper ay mag-e-extract po tayo at ida-drop sa ilalim ng dila ng pasyente diretso, no? 300 milligrams to 2,000 milligrams ang pag-take po nito divided into 3. So 3 times a day, i-divide nyo po. Halimbawa, ang kailangan nyo ay 2,000 milligrams. Wala naman pong overdose nito. So hindi po isang intake yon, ha? Hahatiin nyo po sa 3 inuman. Alright? Pwede rin po na ang mga tincture natin na nakalagay na sa spray bottle ay diretsong isa-spray, no? Mula po dito sa spray bottle ay isa-spray diretso sa ilalim ng dila ng pasyente. Magandang tulong para sa mga may dementia, sa nakakaranas ng Alzheimer's condition, yung mga may cognitive dysfunction. Malaking tulong po ang ating tincture galing sa Holy Basil or dito po sa tinatawag natin Tulsi. Sa mga interesado pong magtanim ng Holy Basil, mabilis lang po itong tumubo sa pamagitan ng cuttings o sa bulaklak nito. Maari pong isabog ang mga bulaklak nito sa damp soil at dilig-diligan hanggang sa ilang araw po o ilang linggo lamang. Pag maganda ang klase ng lupa, ay tutubo na po ang ating halamang Tulsi o Holy Basil. Ito po ang ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, ang Tulsi extract or ang atin pong Holy Basil tincture. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of Eve. Ang ating pong tampok na hiling halaman ay ang orange or oranges. Kung sobra po ang inyong mga oranges sa bahay, sandali, huwag itapon agad ang mga balat. Mapapakinabangan pa po natin yan. Hindi lang ang laman na matamis-tamis o maasim-asim na galing po sa oranges, di ba? Ganito po ang gagawin natin. Kung kulang tayo sa tsaa, naubusan ng anumang iinumin, lalo na nagkaroon ng bisita, alam niyo po ba na pwede nating gawing tsaa ang orange peel, no? At ang balat po ng oranges ay doble ang sustansya ng vitamin C kumpara sa prutas nito sa loob.
Kaya simulan po natin. Kailangan lamang po ay ingatan nating makuha yung puti, no? Kasi nandun po yung pait eh. Dito lang po tayo sa mismong kulay orange na bahagi ng balat ng ating oranges para hindi pumait ang ating